Pasabog ni Alden, marami ang nag-aabang mga kasambreros. Tapos, Kath and Mayor Mark, talagang hiwalay na nga ba? Sabi ni Nanay Christopher Min dito. Tapos, Kath tungkol sa kanyang pagpaparitoke or pagpaparitoke ng iba. Pinost ng ABS-CBN kagabi mga kasambreros. Unahin ko itong pinost ng ABS-CBN kagabi sa TikTok account nila. Tungkol dito sa, actually matagal itong post ng ABS-CBN or ng segment ni na Tito Boy Abunda or Tonight with Tito Boy Abunda and Catherine mga kasambreros, yung pagpaparitoke para kay Kath. It's in-improve mo yung sarili mo, yun yung okay lang yun mga kasambreros, so walang masama kung improve mo ang sarili mo. Yung ibang tao na nagpaparitoke, walang masama doon. Una, katawan nila yon, walang masama kung gusto nila mas gumanda ang sarili nila. So, ganoon mga kasambreros. Tapos, pinagtanggol dito ni Tito Boy Abunda mga kasambreros. Sabi niya na the truth is wala namang pinagawa or pinagalaw si Kath mga kasambreros dito sa issue ng ritoke mga kasambreros. So, pero matangan tayo kung bakit na post kagabi ni ABS-CBN mga kasambreros. So, siguro lang nila, trip lang nila na i-post ulit mga kasambreros. Tapos, may pinost si Alden kahapon sa kanyang Instagram. Itong parang sabi nito, signing off my work emails with this from now on, So parang movie siya sa HBO mga kasambreros, tapos ni-repost ni Alden. Parang sabi niya dito na parang pagod na siya. So sabi niya dito ay let me find my footing and I will attend to your requests. Sabi niya dito. Hindi ko lang kung anong pelikula ito sa HBO, pero pinost niya sa kanyang Instagram mga kasambreros. May monologue dito or dialogue itong babaeng character sa HBO mga kasambreros. Ito si Migs, ay ano nga ba ang apelyido nito ni Migs? Parang pinost niya yung yung eksena nila ni ate niya Kath, bilang Oliver siya dito sa Summon Someday. Yung bata pa na si Migs, si Migs kasi Mora na something like that mga kasambreros. So eksena nila ito ni ate niya Kath mga kasambreros, parang tumatayo na rin ng nanay niya mga kasambreros. So yun, kunwari ay iatid na niya Kath si alis na si Migs, sasakay na ng school bus mga kasambreros. So ito ay kanyang parang dito inilalayan, tapos si Jao or yung Love Sharga mga kasambreros nag-post kahapon or kagabi ng parang isang eksena. Ang kulit ni Alden dito sa aso na parang may binigay siya na hinagis mga kasambreros. Good boy. So hinagis niya, tapos kinuha naman ng aso mga kasambreros. So hindi ko lang kung buto ito ng karne. So parang bone siya mga kasambreros, tapos merong may video na maiksi sa dulo nung naka bathrobe na lang siya mga kasambreros. So yun, ito yung eksena nila Cara and Jao sa tabi ng beach, doon sa Love Siargao nga mga kasambreros. So pinost ito, parang behind the scene mga kasambreros, libreng oras nila or free time doon sa set mga kasambreros, kung kaya dito parang dito free silang malaya silang gawin ang kulitan na ito mga kasambreros, together with the aso. Tapos yung GMA Sparkle pala nag-post ng sarili nilang kopya kagabi ng BDO Fiesta ni Alden sa SM City Pampanga. So iba rin yung pinost mismo ng SM City Pampanga mga kasambreros or BDO SM City Pampanga. So ito naman ay sariling kopya or sariling kuha doon ng GMA Sparkle Artist Center mga kasambreros sa nag-iisang phenomenal box office Cinema King. So walang ganong boses yung music background niya ay parang kanta ni
ni Michael Jackson, mga kasambreros. So yun po, no. Tapos hindi ko lang kasi kagabi lang ito no, pinost ng ni Nanay Christopher Min, mga kasambreros. Itong paghihiwalay nga ni na Mayor Mark Alcala at saka ni Kath, kasi nga hindi ko lang alam kung baka na-late sila, no, kasi 'di ba may pinakitang video na nakaraan na pinost na sina Kath and Mayor Mark Alcala spotted nga, no, papunta sa Ivy Clinic, mga kasambreros, na kung saan ay sabi niya ay magpa-picture siya dun sa fan pagbalik nila, mga kasambreros. So, baka yung shoot nila or yung pagtitape nila dito, mga kasambreros, ay late, no? Bago yung lumabas yung video ni na Mark at saka ni Kath, mga kasambreros. Hindi na sila sweet, no? Para magbarkada lang, mga kasambreros. So, sabi dito ni Romel ay ano ba yan? Hindi pa nga umaamin. Tapos, hiwalay na agad. Mamaya i-play ko ito, mga kasambreros, para ma-appreciate niyo po, mga kasambreros. Tapos sabi niya dito ay si Catherine daw yung mismong bumitaw, no, or nakipaghiwalay, mga kasambreros, kay Mayor Mark Alcala. Pero yun nga, no, may na-post kasi na video after nung after nung sabing hiwalay na, pero merong video na naman lalabas. Parang scripted, no? Ano na mabasa niyo, parang scripted na pag malakas na naman yung issue na hiwalay na, tapos may mag-post na naman ng alam mo yun, no, video, mga kasambreros, and so on. So yan mo na kung ano na lang yung tripping nila, mga kasambreros. Tapos isa sa mga mga pinost dito ng admin, mga kasambreros, no, very heartfelt ito, no, sobrang touching, mga kasambreros, itong about sa documentary nga ni Alden. So yung caption niya dito ay actually parang part ito ng Instagram story din ni Alden, no. Sabi niya, kung alam niyo kung anong nasa isip ko while looking at this kid, heartbreaking, no. Sabi niya, education in the Philippines needs urgent attention, kawawa ang kabataan, sobra, kilos tayo, sabi ni Alden dito, no. Parang ito yung caption niya, panawagan sa gobyerno at saka sa mga individuals or sa mga private sectors, yung mga tao kagaya niya, no, na talaga may ginagawa for the educational improvement ng ating bansa. Kasi number one talaga affected yung mga bata. Yung mga, alam mo yun, yung mga yung balahibo ko habang nagsasalita. Yung, alam mo yung pinaka-target talaga at pinakawawa yung mga estudyante, mga maliliit na parang gustong-gusto nila mag-aral, no, kahit bag, wala, kahit sapatos, wala, classroom, wala. So, tapos yung means of transportation, no, talagang iba. May nakita akong isang video, sobrang napaiyak, napaluha ako, mga kasambreros, na yung isang bata, pagtawid niya dun sa may, isang vlogger siya, tapos nakuhaan niya yung bata at saka yung nanay. Yung bata siguro mga nasa 12 or 11 years old, mga kasambreros. Tumawid sila ng sapa, tumawid sila ng sapa, tapos pagka dating niya doon sa highway, magbibihis na naman ulit yung bata. So as in walang silungan, as in nasa gilid na sila ng highway, mga kasambreros, sa gilid na sila ng hindi siya asphalt or hindi siya semento na highway, mga kasambreros. So pagtawid niya doon, basa yung bata, buong katawan, tapos magbibihis na lang yung bata, mga kasambreros, doon sa gilid ng highway. Grabe, sobrang touching, mga kasambreros, at sobrang nakakalungkot, no, nakakaiyak. Pero yun, no, parang tinulungan yata nung vlogger na yun yung batang yan, mga kasambreros. And sana na dumami pa yung mga alam niyo, private individuals na may kakayahang magtulong, mga kasambreros, ay gawin natin, no, for the sake of the future generation, no, mga kasambreros. Grabe, no, talagang no, related dito yung ating main item na sobrang dami nag-aabang itong pasabog ni Alden sa Sabado, mga kasambreros, na ito nga yung kanyang documentary sa Rebuilding Broken Rooms, mga kasambreros. So nag-post din actually ng panibagong teaser photos ang Kapuso PR, no, dito sa documentary ni Alden, mga kasambreros. So maraming kwento, no, hindi lang dito sa Davao Region or sa Surigao or sa Luzon, sa buong panig ng bansa, ng mga kasambreros, ay maraming kwento ng mga estudyante na alam mo yung minsan buwis buhay talaga yung kanyang ginagawa para na makarating sa paaralan, makasurvive ngayong araw, no, ganon, mga kasambreros. So nga, no, sabi ko nga, sana darating ang panahon na yung pag-aaral ay libre na lang, no, mga kasambreros, at government na lang
magpa-funding kasi yaman ng Pilipinas. Sabi nga sabi nga ng previous administration, hindi mahirap ang Pilipinas. Sadyang ninanakaw lang ng mga korap mga kasambreros. Parang hindi nagamit ang tama ba yung budget. No? Parang ganoon siya mga kasambreros. So sabi ng Kapuso PR dito 1 hour ago, sobrang haba ng kanyang dito, ng kanyang pinost no, na message. Pero parang ikakat ko na lang. Sabi niya dito, rebuilding broken rooms, Alden Richards takes a closer look at the country's learning cross. Sabi ng Kapuso PR, rebuilding broken rooms, Alden Richards takes a closer look at the country's learning crisis. This Saturday, August 8, Alden Richards embarks on a journey across the country to uncover the stories behind the worsening learning crisis in the Philippines in Rebuilding Broken Rooms, a GMA Public Affairs Education Special. Despite repeated promises of educational progress in the Philippines, the reality faced by millions of young learners remains deeply concerning. So yun, tapos may mga data na binagay dito ang Kapuso PR na hindi ko na lang pababasahin mga kasembreros. So kasi medyo mahaba siya, tapos nag-drop sila of course ng mga pictures, no? Parang snapshots doon sa sa ginawang video ni Alden. Tapos marami na nag-feature kay Alden, no? Tungkol nga dito sa kanilang documentary. So isa na dito itong sa TikTok account ng Scoop Drop Philippines, no? Alden Richards hosts Rebuilding Broken Rooms. So marami. And yung isa dito yung nag-feature, isa lamang sa mga nag-feature mga kasembreros. So tapos, last item natin, nag-drop ang Netflix Philippines. Hindi ko alam kung baka makapiright tayo dito. So ito yung eksena na ito sa Saman Sunday ay parang in-introduce, no, or pinakita ni mini tour ni CEO Billy kay Maha, kay Abby mga kasembreros, yung kumpanya na napatayo ni ni Kath, no, at gusto niya parang syempre kaplastikan ng tong ginagawa ni Abby dito ni Maha kasi nga may maitim na balak ito mga kasembreros. So sabi nito parang gusto niya apply sa love list, no, so on mga kasembreros. So kahit assistant lang, and tapos nga dito pumasok si Verna, si Verna mga kasembreros noon. So yun, try kong play ito mamaya mga kasus kung hindi po siya copyright, no? Kung gusto niyo pong pakinggan, pero kung hindi naman po, skip nyo lang mga kasembreros. So yun po. Alright, so actually that ends our Kathleen items. Ipi-play ko po ito mga videos na inyo pong papakinggan, and then ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Sa pinagpalang araw po sa bawat isa. Oo ha. Ayoko maniwala. Hihintayin po namin at nating lahat, ano bang masasabi natin? Ang kumpirmasyon tungkol sa kwentong ito na umiikot ngayon at lumulutang at mukhang pinaniniwalaan na ng mga tagahanga ni Catherine Bernardo. Hiwalay na raw po sila ni Mayor Mark Alcala. Sayang naman. Ano ba yan? Hindi pa nga umaamin. Hindi pa nga umaamin. Hiwalay na agad. Ewan ko kung saan naman nanggaling itong hiwalayan na ito. At ang dito, si Catherine daw ang bumitiw. Tignan mo, si Catherine pa ngayon ang bumitiw. Bakit kaya? Ano kaya ang nakita niya para siya bumitiw? Kung totoo man ito. Ito po, maraming sources po ang nagpapatunay nito. Pero sabi nga namin ni Romel, kailangan sila pong dalawa ang magbigay ng kumpirmasyon kung totoong hiwalay na sila. Ang nakakapagtaka lang, hindi pa nga umaamin, hiwalay na. Napakabilis. Kasi ang bilis, no? Sobra napakabilis. Kinikilig pa naman mga paayudan yung pakonti-konti, nakakakilig Yun pala, hanggang doon na lang. Ito ang kwento, ang lumulutang, insecure daw si Mayor Mark at seloso. Totoo ba? Parang, galing siya sa ganun. Si Catherine, di ba? Ang sabi noon, si DJ naman ang seloso. Pero hindi naman insecure si Daniel Padilla kay Catherine. Sabayan lang naman sila. Totoo. Pati popularidad, di ba? Pero yung seloso ba, nararamdaman mo ba kay Mayor Mark? Pasukin kaya siya ng pagkaseloso sa trabahong meron si Catherine? Parang hindi ako kasi mo yung katayuan ni Mayor, tapos iba naman ang trabaho nung halimbawa si Catherine artista, tapos parang hindi siya magkabibigyan ng pagkakataon niya magselos kasi parang si Catherine napakaseryoso rin naman to, hindi naman palipat. Hindi, at saka alam na naman niya nung nanliligaw pa lang siya kay Catherine na artista. Yes, ang girlfriend niya totoo. ngayon. So dapat hindi mahaluan talaga ng insekuridad at pagseselos. Pero alam mo, ako
Ako mas ramdam ko na seloso at saka may pagka-insecure si Mayor Mark kay Catherine Bernardo. Catherine Bernardo ito. Sabagay, sa pangalan pa lang naman. Nasa talagang ituktok ng tatsulo. Mahirap diba? talaga. Makahanap talaga ng karelasyon na napakasikat. Doon papasok yon, doon sa pagiging insecure. Okay, mayor siya, politician siya, pero makakatagpo pa rin siya ng kaunting, kahit ganyan lang, kahit konting-konti lang, ng insecurity dahil mas sikat ang babae sa kanya. O, tapos hindi niya pa alam ang kalakaran sa showbiz. Oo. Yun lang. Pero palagay ko, ipinakilala na ni Catherine sa kanya ang mundo ng showbiz. Malamang. Katulad yan, ang dami ng mga lalaking humahanga kay Catherine at marami pang nagdidikit na kesyo, bumabalik daw si Daniel kahit hindi naman totoo. Dahil si Daniel maligaya na kay Kyla Estrada. Tapos, at may reunion pa nga daw, di ba? Si Daniel. Oo. Diyos ko. Oh, bakit ganon? Siguro baka naman nadadala ng mga kwentong showbiz itong si Mayor Mark Alcala. Maaari Pero din. sayang, bagay na bagay sila. Di ba nga? Oo. Cute-cute nga nila eh. Ano ba At saka yan? maganda na rin na pinagtagpo, magkaiba ng hanay. Oo. Isang politiko, isang artista. Yun ang nakakapagtaka eh. Bakit seloso? Bakit insecure daw? Parang, Diba? oo. Mayor. Nakakaloka. Mayor! Sayang naman. Kasi, And walang masama kung Right. in-improve mo yung sarili mo. But the truth is, wala ka namang ipinagalaw. Yun lang naman. Wala. There's nothing bad about deciding, di ba? Yeah. Na magpapaganda ka. And yung ibang tao nagpaparetoke, walang masama doon kasi una, katawan nila yon. Right. And anong masama kung mas gumanda or gusto nila improve sa Pero ang nila? katotohanan lang ay hindi ka nagpagawa ng Pero ilong. ito, hindi po talaga. Tigilan na yun, please. Okay. Tapos ito, sa third floor, we have our conference room. So usually, dyan namin minimit yung mga clients or investors or ginagamit siya for special occasions. Grabe, sobrang galing mo talaga, Miss Billy Idol. Kasi nakapagpatayo ka ng ganitong kalaki na business. Congrats talaga. Thank you, Abby. Ako naman pwede ako maging parte ng love list. Kasi nga, gusto kong matuto sa'yo. Gusto kong maging kagaya mo. Baka naman pwede ako mag-apply. Kahit maging assistant mo lang. Oo, applyan ko yan. Ay, sorry, meron na siyang assistant. And that's me. Hi, I'm Blair nga pala. Nice meeting you. Kahit kanina mo pa ako hindi pinapansin. Grabe ka. Pinansin kita. Sabi ko, ang ganda na nung damit mo, di ba? Asas. Anyway, Chief, you have to sign this nga pala. Kasi this is the billing for the additional computers na parating. Sorry, Abby, I hope you enjoyed our mini tour, but I have to go. Dami pa ako kailangan gawin. Thank you for visiting. Oo naman. Sobrang nag-enjoy ko. Thank you. Salamat sa oras talaga. Thank you, Miss Billy Idol. Ingat, Abby. Sige. Thank you. Thank you, ha. Ingat ka. Ingat. Bye, Abby. Anyway, Chief, isa pa po pala kasi ipa-follow up ko na yung bangko for the release of your loan. Actually, follow up mo nga, please. Kasi ang tagal na approve yung loan ko pero di pa nila nirelease yung check. No worries. I'm sure this week okay na yan, Chief. Thank you. Okay, standing by. Huli! And 542, ang Darby Jester. And, action! Ate, take po. Hindi po makalimutan. Yes po, sir. 1 p.m.
At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito mga kasembreros ha. Ang title natin ay Mabuting Magpasalamat. Ang ganda nito. Medyo mahaba po ito. Babasahin ko na lang po, no? Psalms chapter 92 verses 1 hanggang 4. It is good to give thanks to the Lord, ito pala siya, and sing praises to your name, O Most High. It is good to tell of your loving kindness in the morning, and how faithful you are at night, with harps and with music of praise, for you have made me glad by what you have done, O Lord. I will sing for joy of the works of your hands. So napakaganda ito mga kasembreros. Sa ating buhay, kapag meron tayong anak, for example, asawa, kapatid o kung sino man dyan na kunwari tinutulungan natin or nagiging mabait tayo sa kanila, tapos hindi sila marunong magpasalamat, or kahit sa ating sarili kapag hindi tayo marunong pasalamat mga kasembreros, it's something na hindi yun pleasing sa harapan ng Panginoon. Kasi bilang mga anak ng Diyos, no, bilang mga lingkod niya mga kasembreros, ay dapat na marunong ka pa yung ating pasalamat, yung ating bibig, yung ating buhay ay talagang dapat na alam mo yun, talagang nasa ugali na natin. Okay, nasa kapag Christ-like mga kasembreros, kasi si Jesus Christ nga, di ba? Talagang nagpasalamat siya mga kasembreros nung hinati niya yung, or na tinaas niya yung tinapay, no? To feed thousands of people mga kasembreros. So it's really important na tayo mismo ay dapat i-possess natin yung spirit of thanksgiving mga kasembreros, kasi yun po ay nakakalugod sa harapan ng ating Diyos. So, ang Diyos po natin kapag nalugod po sa atin, naku po, hindi lamang po tangible blessings, kundi mga intangible blessings yung ibibigay niya sa atin mga kasembreros, kasi He is yung loving kindness, no, loving, yung grace ng Panginoon mga kasembreros ay naka-ready na yan. Kumapa tayo na lang po ang inaantay na magkaroon tayo ng panahon sa Kanya, magkaroon tayo ng pananalig sa Kanya, maging faithful tayo sa Kanya mga kasembreros, and so on. So dito, no, specifically sa Psalms chapter 92 verse 1, begins with a powerful affirmation of gratitude towards God. So yun siya, no, gratitude mga kasembreros. The opening phrase, it is good to give thanks, reminds us that expressing gratitude is not only a beneficial but also a natural response to God's goodness. So parang ano yan, no? Parang sabi nga natin, parang tatay o nanay natin na pinapasalamatan natin. So kung hindi tayo marunong magpasalamat, ay talagang hindi na tayo bibigyan ng parang sabi na, hindi na marunong magpasalamat ng taon to, so hindi ko na ito bibigyan sa susunod. So parang ganoon siya mga kasembreros. So kaya mabuting magpasalamat talaga tayo. So we can think of gratitude as a bridge that connects us to God, helping us acknowledge all the blessings He provides. This verse encourages us to take time out of our day to reflect on the goodness of God and express our thankfulness. So yun siya, talagang ibuka natin at especially no, kapag tayo po ay kakain na sa pagkainan, kasi literal talaga at saka physical na nandiyan yung pagkain sa harapan natin. So definitely kailangan ibuka natin yung ating mabibig, magpasalamat sa Diyos, no? Ganoon siya mga kasembreros, kasi ang Diyos pa natin ay pag na-please siya atin ay bibigyan niya pa tayo ng blessings, no? According sa kanyang grace and favor mga kasembreros. The act of giving thanks sets the tone for our hearts, helping us focus on the positive aspects of life instead of the challenges we may face. So yun, mahirap kasing pasalamatan ng challenge no? Talagang kapag ikaw ay nahihirapan, kapag tayo may problema, so definitely parang mahirap na, Lord, maraming salamat sa problema, maraming salamat sa trial, no? Di ba parang gano'n na doon lang tayo sa positive na mga nangyayari sa atin. Nagpapasalamat mga kasembreros. Bihira yung taong magpasalamat sa challenges. No, definitely ang challenges po ay ano rin yan parte ng atin ng growth, no? Pag dinidisiplina tayo, kapag may challenge tayo, so nasusubukan yung ating pananampalataya, no? Kapag meron ba tayong problema, mananalig ba tayo sa Diyos, manatili ba tayo sa kanyang katapatan, no? Sa kanyang pag-ibig, and so on mga kasembreros. By embracing gratitude, we foster a mindset that acknowledges God's hands in our lives. To sing praises unto your name, O Most High, is a call to worship. So, yung pasalamat kasi, worship din yan mga kasembreros Yung nagpapasalamat tayo, no, binubukan natin ating bibig, yung ating puso, and of course, no, makikita yun sa action natin. Kapag tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos, tayo po ay gagawa ng mabuti, gagawa ng kanyang kalooban.
because we thank Him or we are grateful for His kindness and love and favor, mga kasambreros. Singing praises is a joyful expression of love and admiration for God. It's about exalting His name in our lives, recognizing His authority and greatness. So parang yung tao, di ba, may mga kanya-kanya tayong kanta no? Sa karaoke, so kung umiibig ka for example, so mas lalo na po sa Diyos mga kasambreros na dahilan kung bakit meron tayong pagkanta or pag-awit mga kasambreros. So yun siya, no? Talagang narapat lamang na tayo po at mabuti para sa atin na tayo pa magpasalamat. This verse comprises two components, giving thanks and singing praise. Firstly, giving thanks signifies recognizing the good things God has done in our lives. It's a deliberate act of acknowledging His goodness and favor. When we give thanks, we become aware of God's role in our lives and it fosters humility while nurturing a spirit of positivity. So yun siya, no? Talagang nade-develop yung ating character, no, kapag tayo po ay pasalamat. Kasi, di ba masarap bigyan yung taong mapasalamatin na kahit konti na yung binigay mo, nagpasalamat siya agad. So talagang nakaka-engganyo, kumbaga pa nakaka-encourage pa at nakaka-motivate na bigyan ng taong ito kapag marunong siya magpasalamat, mga kasambreros. So ganun din po ang Diyos natin kapag tayo po ay pasalamatin, kung ugali na natin na naturally flowing, no? Yung mapasalamating puso ay ang Diyos natin ay nalulugod sa mga taong marunong at saka ugali ng magpasalamat, mga kasambreros. So ganun po siya. Sing praises takes our gratitude a step further. It moves beyond verbal acknowledgement into joyful expression. When we sing praises, we are often filled with joy, and this can have a profound effect on our hearts and minds. Singing also creates a communal bond when done together with others in worship, allowing us to experience the collective joy of praise. So, di ba sa mga simbahan, kapag kumakanta, umaawit, mga kasambreros, ng sama-sama at saka maramihan, ay mas nafe-feel natin yung worship, mas nafe-feel natin yung spirit ng Diyos, mga kasambreros. Kasi nga, the more the merrier and the more the stronger, mga kasambreros, yung pagpupuri natin sa bawat isa. One vital lesson we can extract from Psalms chapter 92, verses 1 to 4, is that gratitude should be a daily practice. Often we focus on what's going wrong rather than what's going right. So yun, daily practice dapat siya yung pagpapasalamat, mga kasambreros, sa Panginoon. Sa pagkain, no? Kasi araw-araw tayong kumakain, di ba? May 3 times a day nga tayong kumakain eh. So definitely, dapat tayo din ay nagpapasalamat. So every time we receive blessing or yung kalakasan, di ba? Yung pagising natin sa umaga na, Lord, thank you for the another day. Thank you sa strength. Thank you sa good health. No? Thank you sa peace of mind. Thank you sa tulog. Thank you sa, basta, no? May mga bagay na mga simpleng bagay, maliliit na bagay, mga kasambreros. Kailangan dapat tayo, acknowledging at saka appreciative, mga kasambreros, sa mga bagay na akala mo ay yung hindi pinapasalamatan ng ibang tao na normal, tayo ay pinapasalamatan natin sila, mga kasambreros, because yun po yung nakakalugod sa harapan ng Panginoon. Hindi lang tayo dapat nag-focus dun sa sa bad news or sa masamang mga balita, no? We should also try to look at some things na dapat na ipinagpapasalamat natin sa Diyos. We can ask ourselves, how can we cultivate a spirit of thankfulness throughout our daily routines? Making a habit of expressing gratitude can transform our perspectives and help us find joy even in challenging times. So, ganun siya, mga kasambreros. Maghahanap tayo ng paraan para magpasalamat, no, para dakilain ng Diyos natin sa lahat ng kanyang kabutihan sa ating buhay at sa buhay ng ating pamilya, mga kasambreros. So, yun, number 1 dito ay na lesson na dapat natin matutunan. Number 1, the importance of community in worship. No? This psalm encourages us to gather together and worship God as a community. Corporate worship allows us to uplift one another, creating an environment where we can share our experiences and strengthen our faith. Singing praises in a group amplifies our joy and creates lasting connections as we share in the act of worship together. So, ganun siya, mga kasambreros, no? Talagang yung pagsamba, pasasalamat, mga kasambreros, pagkanta,
ng sama-sama. Kung pa yung buong pamilya, kapag sa loob nating tahanan, napapractice natin yung ganito, sama-sama nanalangin, sama-samang kumakanta sa Diyos, sama-sama nagpapasalamat, ay mas lalong tumatatag ang relasyon ng pamilya. Number 2, joy and praise go hand in hand. So yun, yung kagalakan at saka yung papuri sa Diyos ay connected yan sila mga kasembreros. When we engage in singing and praising, it's essential to remember that it should come from a place of genuine joy. The psalm teaches us that our expressions of gratitude and worship should be heartfelt, reflecting our love to God. So praising can be a source of comfort and strength, especially during difficult situations, instilling a deeper sense of hope. So dapat may pag-asa mga kasembreros sa ating buhay kasi ang Diyos natin ay buhay na pag-asa. So kung tayo pinawawalan ng pag-asa ngayon, kapag tayo nakakaranas ng problema, isipin natin ang Diyos natin ay nandyan para sa atin at para sa ating pamilya. Hindi lang ngayon kundi hanggat tayo ay nabubuhay mga kasembreros. Alright, sinabi sa ating Word of God pagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa. And of course, mabuting magpasalamat tayo sa ating Diyos sa lahat ng seasons ng ating buhay. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment mga kasembreros and paalam po. I love you.